Magandang oras po sa inyong lahat. Isang mapagpalang pagkakataon na naman ang binigay ng ating Panginoon upang tayo magsama-sama sa programang Oras ng Pag-aaral. Kami po ay nagagalak na kayo aming makasama muli sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos. At binabati natin ang lahat ng ating tagapanood at tagapakinig dyan sa YouTube channel at Adventist World Radio Station 89.1 mula sa Luzon, Visayas at Mindanao at mga taga-subaybay natin mula sa ibayong dagat. Ating binabati ang ating mga kapatid dyan sa Kapatalan Church, Siniluan, Laguna, sa Malagsang Second Church, Imus City, Cavite, sa Sakbit Church, Taytay, Rizal, sa San Jose del Monte SDA Church, sa Ilasan, Tayabas, Quezon, sa Balayan, Batangas, sa Canada, sa Tanay, Rizal, sa Dilasag, Aurora, sa Kawayan, Isabela, sa Taytay, Palawan, Nara, Palawan, sa Paklolo, Magsaysay, Occidental, Mindoro, sa Infanta, Quezon, sa Matnog Church, sa Europe, sa San Jose, Occidental, Mindoro, sa Paris International Seventh-day Adventist Church, sa Pennsylvania, sa Australia, dyan sa Prince George, British Columbia, Canada, at sa Bansud Oriental, Mindoro City. At ang mga kapatid natin dyan sa Dilasag, Aurora. Sana ipagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos sa oras na ito. At sa programang ito, sama-sama nating bubuksan ang salita ng Diyos at pag-aralan ang mahalagang aral na makakatulong sa ating pananampalataya at pamumuhay. Ang ating hangarin ay hindi lamang kalaman, kundi mas malalim na pagkakilala sa ating Panginoon at igit na pag-ibig sa Kanyang mga pangako. At sa ating paglalakban ng pag-aaral ngayong oras na ito ay makakasama natin muli ang dalawang espesyal na panauhin na magbabahagi ng kanilang pananaw at paliwanag mula sa ating leksyon. Kasama natin muli ngayon si Pastor Marvin Diaz, ang Ministerial Secretary at NDRIAL Director ng Northern Luzon Philippine Union Mission. Kumusta kayo, Pastor Marvin? Pagbati, Pastor Jules, Pastor Edimar, at ganoon din si Brother Roel at Banji Di Malanta na masugid na sumasabaybay sa ating programa. At sana lahat ng mga nakikinig na ito ay maging blessing po itong programa pong ito sa inyong pag-aaral. Amen. At syempre kasama din natin si Pastor Edimar Balido, ang Sabbath School Personal Ministries NDRIAL Director ng Northeast Luzon Mission. Kumusta kayo, Pastor Edimar? Isang pagbati sa aming pong mga taga-subaybay ng ating pong oras ng pag-aaral. Naway maranasan niyo muli ang isang panibagong kasiglahan sa ating pong pananampalataya samantalang tayo lumalago. Akin din namang binabati ang aking mga pinsan dyan sa Canada na patuloy din sumasabaybay sa ating pong oras ng pag-aaral. Amen. Tayo ay nasa third quarter sa taong 2026 sa ating pag-aaral na may pamagat una at pangalawang Korinto. Tunay na kamangha-mangha patuloy nating paglalakbay sa mas malalim na pagkaunawa sa mga banal na kasulatan. Ngayon tayo maganda at sabay-sabay nating simulan ang ating pag-aaral ng leksyon. Ikayat ko kayong lahat na ilabas ng inyong Biblia at sumunod sa ating pagbubulay-bulay ng mga ginintuang salita ng ating Panginoong Diyos. At upang tayo gabayan ng Espiritu Santo, tayo po muna ay manalangin. Ilingin natin si Pastor Edimar Balido na pangunahan tayo sa panalangin. Tayo'y manalangin mga kapatid. Panginoon naming Diyos, ang aming pong pag-aaral sa oras na ito ay amin pong itinatagubilin ang banal na Espiritu ang siyang manguna sa amin. Pagkaluban kami ng isang masaganang kaisipan na ang lahat ng mga bagay na aming pong papag-aralan ay aming pong magampanan, may sa kabuhayan at maging bahagi ito ng aming pong paglago bilang mga banal na anak ng Diyos na naihahanda sa nalalapit ng pagdating ng Panginoon Hesus.
Ang aming po pag-aaral ay sana'y magkaroon kami ng isang masaya at matututunan namin ang mga katotohanan mula sa banal na kasulatan. Salamat po sa pagdinig sa aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po ay nasa pangalawang bahagi na ng ating leksyon sa third quarter nito na may pamagat ang mensahe ng krus. Malugod ko kayong tinatanggap sa isa na namang makabuluhang yugto ng ating sama-samang paglago sa salita ng ating Panginoong Diyos dito sa oras ng pag-aaral. At ang talatang sasuluhin ay matatagpuan sa unang Korinto 1:18. Sapagkat ang salita ng krus ay kahangalan sa mga napapahamak, ngunit sa atin na iniligtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Kaibigan, bago tayo dumiretso sa ating tatlong pangunahing punto para sa araw nito, balikan muna natin ang sitwasyon ng lungsod ng Korinto noong sinulat ni Apostol Pablo ang sulat nito. Alam niyo ba na ang mga tao sa Korinto noon ay nabuhay sa isang lipunan na baliw sa talino, filosofya at husay na magsalita. Kung mayaman ka, sikat at maraming nararating sa buhay, idol ka ng lahat. Sobrang hinahangahan ng mga Griego ang mga matatalino at intelektual, habang ang mga Hudyo naman laging naghahanap ng mga himala at pambihirang signs bilang patunay ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya isipin nyo na lang kung gaano kagulat ang lahat ng dumating si Pablo. Sa gitna ng kulturang ito, may dala siyang mensahe na para sa marami ay isang malaking kalokohan at insulto. Ang mensahe tungkol sa isang Mesiyas na ipinako sa krus. Sa ating pangalawang leksyon, ipapaliwanag ni Pablo ng plano at misyon ng Diyos ay hindi nagtatagumpay sa pamagitan ng utak o lakas ng tao, kundi sa pamagitan ng krus ni Kristo. Ang tinuturing ng mundo na kahinaan at kamangmangan, iyan ang mismo na ginamit ng Diyos para sa ating kaligtasan at pagbabago. Kaya naman, handa ka na ba, aking kaibigan? Narito ang tatlong mahahalagang punto na ating hihimayin at pag-aaralan sa sandaling ito. Ang unang punto ay Christ crucified. Ang pangalawang punto ay contrary wisdom. At ang pangatlong punto ay chosen community. Isa-isahin po natin ito, mga minamahal. Sa unang punto, Christ crucified. Pinili ng Diyos ang mga karaniwang tao upang ang kanyang kaluwalhatian ang may tampok at hindi ang tagumpay ng tao. Isang napakalalim na katotohanan na humahamon sa ating pananaw. Kanya naman upang mas lalo nating maunawaan kung paano ito na nagiging totoo sa ating sariling buhay, narito ang ilang mga mahalagang tanong na ating pag-isipan at tatalakayin sa sandaling ito sa pamamagitan ng dalawa nating mga panauhin. Una, bakit naging katisuran o insulto para sa mga Hudyo at Griego ang mensahe ng krus? Pangalawa, ano ang pinapahayag o ipinapakita ng krus tungkol sa tunay na katangian ng Diyos? At ang pangatlo, bakit kinakailangang manatiling sentro ang krus sa misyon ng bawat Kristiyano? Ating tingnan ang mga sagot ng mga tanong na ito sa pamamagitan ni Pastor Marvin at Pastor Edima. Pastor Marvin. Nung panahon ni Pablo, Pastor Jules, pag ikaw ay nagsuot ng cross na kwentas, nakakahiya. Pero ngayon, pag nagsuot ka, para bang napakasanto mo. Dadal. Napakabanal. Para bang ganon. Pero ano bang dahilan? Bakit naging katitisuran o insulto para sa mga Hudyo at Grego ang mensahe ng cross? Ano bang sabi dito? Natingnan natin doon sa unang Korinto 1:17, pababa tayo.
titingnan natin anong sabi doon. Sapagkat hindi ako sinugo ni Kristo pang bumautismo, kundi upang mangaral ng Ebanghelyo, hindi sa karunungan ng mga salita, baka mawalan ng kabuluhan ng krus ni Kristo. Ganda doon eh. Ang sabi dito, pumunta ako dyan, hindi ko kayo binyagan. At ang dahilan na pagpunta ko dyan, ang aking ibabahagi ay Ebanghelyo. Hindi sa pamamagitan ng magandang salita, philosophy, kasi yung mga Grego, they love wisdom. At pag maganda yung nung napintas si pagbitlam, pag maganda yung pananalita mo, para bang Ikayat. kayat. Parang ganun eh. Pero sabi ni Pablo, hindi yan. Na ayaw ni Pablo na mahikayat yung mga taga-Korinto ayon sa magandang argument, ayon sa magandang pananalita. Ayaw ni Pablo yun. Ang gusto ni Pablo, mahikayat sila that they will be rooted in the Word of God sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Kasi ang sabi doon sa last phrase, lest the cross of Christ should be made of no effect. Para bang pag yung magandang pananalita at doon na-convince yung mga kapatid doon at hindi sa Ebanghelyo, para bang walang saysay yung Ebanghelyo. Kaya minsan, sa buhay mananampalataya, sabi na, parang mas magaling ito na magsalita kaysa dito. Nagkakaroon siya ng comparison nito ron, makikita natin yan. Pero, pag, ano ba doon? Ano pa ang makikita? Doon, sa verse 18, doon sa memory verse natin kanina, anong sabi doon? Sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas. Bakit kamangmangan? Offensive. Yung term doon sa English, offensive. Yeah. Bakit offensive? Ang dahilan ay dito sa verse 22 at saka 23. Anong sabi diyan? Ang mga Hudyo nga ay nagsisihingi ng mga tanda at ang mga Grego ay nagsisihanap ng karunungan. Datapwat ang aming ipinapangaral ay ang Kristo na pako sa krus, na sa mga Hudyo ay katitisuran at sa mga Hintil ay kamangmangan. Maganda eh. Pag titignan natin dito, Pastor Jules, Pastor Dimar, yung cross, ito yung God's missionary strategy to save humanity. At hindi nito, pag na-reveal yung cross, the wisdom goes beyond doon sa philosophy. Titingnan natin kasi doon sa verse 22, ang sabi doon ay nagre-request yung Diyos. Anong hinahanap nila? Mga tanda. Mga tanda. Ano ba yung tanda na hinahanap ng mga ito? Ang hinahanap nito ay isang conquering Messiah na inabsutda. Parang they will give them freedom on their slavery. Ito yung titignan nila. Kasi yung king, na conquering king, yun ang kanilang inaabangan, pero ang pumunta na king, napako sa cross. Kaya sa kanila, sa kanila, wala, it's foolishness. Yung in-expect nila na ari ay dumating man, pero hindi naman nagkaroon ng trono, hindi naman nagkaroon ng territory, bagkos ang kanyang trono ay doon sa cross at napako pa. Doon sa kanila, it's foolishness. Then, doon naman sa mga Grego, they love wisdom. They love to conceptualize. They love their philosophy. Kaya, nung dumating si Kristo, napako doon sa cross, stumbling block. Bakit? Hindi pala marunong magipagdebate yan eh.
Para bang ganun yung nangyari. O ito yung sin, ito yung mga audience na kung saan si Pablo nakihalubilo. Paano niya i-present si Kristo? Kaya doon sa verse 23, anong sabi diyan? But we preach Christ crucified. To the Jews, stumbling block, pakakatisuran, pakitublakan, and to the Greeks, foolishness, kasi walang argument. Walang argument. Pero si Pablo, ang sabi niya, pag bumalik tayo doon sa verse 18, but it is a power. Power. Kailan magkakaroon ito ng effect? Magkakaroon lang ito ng effect Power of God. doon sa tao na ibinibigay niya at tinatanggap niya yung sakripisyo na ginawa ng Panginoon. Amen. Di ba? Ganon din tayo sa mga nananampalataya eh. Sa panahon natin ngayon, nagkakaroon lang yun ng effect na mabago ang isang tao kung siya ay sumampalataya doon. Amen. Pastor Okay. Demar. Ang nakita ko sa ating pong lesson, mga kapatid, ay mahalaga po na tingnan natin sapagkat nawawalan ang saysay ng cross kapag ang pananaw natin ay kagaya ng pananaw ng mga Griego at saka mga Hudyo. Sapagkat sa ating pong pag-aaral, nakita ko dito na ang cross, o yung tinatawag nating related kasi ito sa crucifixion, ay isang kaparaanan ng torture, o kaya sa Ingles, system of torture. Kaya kung titignan natin, ay hindi katanggap-tanggap pagka cross ang pananalita sapagkat ang pumapasok sa isipan nila ay ito'y kaparaanan ng isang torture sa mga tao. Kanya nga kung titignan natin, ang cross ay wala pong saysay ito kundi natin makita si Kristo. Kanya ang mahalaga dito, kung papansinin natin, sabi nga doon sa ating memory text, sa 1:18 ng aklat ng unang Korinto. Ulitin mo nga, Pastor, yung pagkakasabi kanina. Sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas. Ito'y magandang pagtanaw sa ating pong Panginoong Hesus. Kapagkat kung iyon ang ating pananaw na ang sistema ng cross ay isang kaparaanan upang pagpapahirap sa mga tao, ay hindi natin nakita yung sakripisyo ng kahirapan ng ating Panginoong Hesus. Doon pa lamang sa kaparaanan yun, nakikilala na natin na sa pamamagitan ay nagtatagumpay upang tayo'y tubusin sa ating pagkukulang at pagkakasala. Kaya nga, crucified Christ is a picture, ito'y larawan ng ating Panginoong Hesus sa kanyang sakripisyo. Ito'y pagpapakilala ng kanyang hangarin ay pagtubos sa mga tao. Kaya kung susumahin natin, mga kapatid, ay wala tayong kakayanan upang ating gampanan ng ating sariling pagkatubos, kundi sa pamagitan lang ng ating Panginoong Hesus. At ito'y nailalarawan doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya, titingnan natin, Pastor Idebar, yung cross is the solution of the division. Yes. Doon sa Corinthian Church. Kasi ito yung kanilang mga background eh. Ito yung kanilang background na we love philosophy, we are waiting for the coming king. Pero sabi ni Pablo, pwede ba yan? Pwede ba itabi nyo yan? Kasi yung pangalawang tanong natin doon, anong pinapayag at pinapakita ng cross tungkol sa tunay na katangian ng Diyos? Oo. Kaya yung katangian ng Diyos yan, anong pinapakita niya? Ipinapakita niya ito, yung God self-sacrificing love. May sabi ng Panginoon, yung cross, ipinakita ang pagmamahal ng Panginoon sa inyo. Dapat kayo Magkaisa. na kung ano-ano ang Kaisipan.
tinitignan nyo sa mga tao, sabi niya, dapat magkaisa kayo. Doon sa krus, ito yung paniniwalaan natin. Hindi kung yung mga argument na magaganda. Kaya yun yung katangian na ipinakita ng Diyos, yung kanyang karakter doon. At hindi lang yun, yung kaligtasan is not grounded on human philosophy. It's not grounded on the miracle that they're expecting. Salvation is always grounded in Christ's atoning sacrifice. Yun yung sinasabi ni Pablo. Yung mga kaya sa inyo ay stumbling block sa Hudyo, foolishness sa Grego, pero sabi niya, to those of you who are looking for salvation, Greek man kayo o Hudyo, ang sabi ni Pablo, it gives you power. Yan ang kapangyarihan. Kaya yan yung kapangyarihan ng cross. The crucified. Kasi minsan, ang emphasis yung cross, hindi yung napako sa cross. Di ba? Yun yung kahit ngayon, yun yung tinitignan ng mga tao na pag meron kang cross na kuwan, parang banal ka na ngayon. Pag merong cross, na hindi naman yung napako sa cross sana ang makita ng mga tao. Para bang anting-anting ba? Meron kang agimat kung meron kang cross ngayon na hawak. Pero hindi yun yung sinasabi natin dito, dahil yung sinasabi natin dito ay ito yung sagot sa sinabi mo na kanina sa division sa loob ng iglesia sa Corinto. Una, binanggit ni Apostol Pablo na kailangan tingnan ninyo kung paano kayo magkaisa sa Panginoong Hesus. Una, yung bautismo ninyo, sinabi niya sa unang Corinto 12:13. Pangalawa, itong cross na dapat ninyong tingnan. Kanya merong tatlong respond dito na ating makikita. Una, yung Hudyo na binanggit mo na kanina, na sa kanila ay ito'y katitisuran. Pangalawa, sa mga Griego, they laugh at the cross. Kasi sino ba namang tagapagligtas ang may pako sa cross? Walang wisdom. Walang wisdom. Yan yung binabanggit nila. Wala sa kanilang pilosopya yon. Pero dito sa verse 24, ang sabi, ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. So, the believers experience the cross. Ito rin sana yung maranasan ng bawat isa sa atin. Ano man ang ating kalagayan sa buhay, pinagkakaisa sana tayo doon sa ating nararanasan na pinagkatiwala sa atin ng Diyos na biyaya na sa pamamagitan ng Kanyang pagkapako sa cross, ikaw at ako ay naligtas. Tayo ay parehas na doon sa cross. At saka, sa usul, pag napako ka doon, wala kang magawa eh. Kaya sabi ni Pablo, minsan yung pride ninyo, dapat wala kasi wala kayong magawa dyan sa cross eh. Di ba? Kaya yun, it's a missionary pulpit ng ating Panginoong Hesus. Okay, napakaganda yung unang punto natin. Titingnan naman natin ngayon ang pangalawang punto, contrary wisdom. Kanina ay crucified, Christ crucified. Ang pangalawa ay contrary wisdom. Ang karunungan ng Diyos ay madalas na sumasalungat sa karunungan ng tao. Ito ay isang katotohanan na madalas ay mahirap unawain ng ating makamundong pag-iisip. Kanya upang mas lalo nating masuring ating mga sarili at ang mga ating pananaw, ay meron na naman tayong tatlong bagay na tanong na ating sasagutin mula sa ating mga guest ngayong oras na ito. Una, paano nagkakaiba ang karunungan ng Diyos sa karunungan ng tao? Pangalawa, bakit hindi kayang akayin ng karunungan ng tao ang mga tao patungo sa kaligtasan? At ang pangatlo, ano-anong makamundong pagpapahalaga ang
hinahamon at binabali ng cross. So, ating talakayin ang mga tatlong katanungan nito. Pastor Marvin? Pag tingnan natin, Pastor Jules, paano ba nagkakaiba ang karunungan ng Diyos at karunungan ng tao? Para bang may comparison? Comparison. May comparison. Ito ang sabi doon sa verse 19, Okay. sa unang Korinto 1:19. Sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong at isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Kaya ganito yung ang sabi dito, I will destroy the wisdom of the wise. I will destroy, parang walang silbi yan. Compare to the wisdom of God and bring to nothing. Yung pagkaunawa na ma-uploadan yan, na wala yan. Bakit sinasabi ni Pablo? Kasi pag titingnan natin yung contrast nito between the wisdom and the human wisdom. Kasi yung human wisdom ay it seeks self-sufficiency. Na nagtitiwala ka sa nagtitiwala ka sa sarili mo, sabi mo, ay, mas magaling ako diyan. Para bang ganon na palaging ginagaya mo yung I. So it's self-centeredness. But on the divine wisdom, ito ay ini-encourage niya na we should be dependent to God. Not independent to Him, but dependent. Yan. Titignan natin na ang karunungan lang ay galing sa Panginoon. Kaya ang sabi doon ay, I will destroy the wisdom. And ano pa ang sabi doon sa verse 20-21, Pastor Jules? Saan naroon ang marunong? Saan naroon ang eskriba? Saan naroon ang mapagmatuwid sa sanglibutang ito? Hindi baga ginawa ng Diyos na kamangmangan ang karunungan ng sanlibutan? Sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanlibutan ng Diyos sa pamagitan ng kanyang karunungan, ay kinalungdan ng Diyos na iligtas ang mga nagsisisampalataya sa pamagitan ng kamangmangan ng pangangaral. See, ito yung bugas. Bugas kung natitilugan. Ito ba yung core? Sentro. Ito yung sentro na minsan yung wisdom, if you compare it to the wisdom of God, yan pala ay kamangmangan. Kaya maganda ito doon isa sa nagkukos ng division doon sa loob ng church, yung bang pagalingan sila, pasiglahan sila. Kaya in-address ni Pablo ito na itong worldly wisdom, anong sabi ni Pablo? The worldly wisdom did not know God. Kasi minsan, pag yung tao ay alam niya mas magaling pa sa Diyos, then hindi niya re-recognize ng Panginoon. Kaya yung tanong natin doon ay, bakit hindi kayang akayin ng karunungan ng tao ang mga tao patungo sa kaligtasan? Kasi hindi naman yung karunungan ang nagko-convert dyan Ang nagko-convert dyan, yung Ebanghelyo, o yung banal na Espiritu. Kaya kinakailangan na ito, ang sabi pa doon sa verse 25, Pastor Jules? Verse 25, sapagkat ang kamangmangan ng Diyos ay lalong marunong kaysa mga tao at ang kahinaan ng Diyos ay lalong malakas kaysa mga tao. Ang ganda nito. Kaya pag titignan natin na what appears weak from human perspective is stronger than all human power. At pag titignan natin ang foundation sana ng karunungan ay yung pagkaalam natin sa Panginoon. Amen. Yun sana ang foundation. Hindi yung marunong ka, but in the end, hindi mo naman kilala ang Panginoon, it's useless. Kaya sa ating mga
kapatid, mga kaibigan na sumasabaybay na programming ito, ang pinakamalaga dito, bagamat ang karunungan ay mahalaga, pero pag yung karunungan natin, ayun ang ating, doon tayo nagdidepende at hindi natin nire-recognize yung karunungan ng Panginoon, yun ang problem. Ang gospel ay walang power. Mm-mm. Maganda yung nakita ko din sa ating lesson, mga kapatid. Sapagkat madalas na ginagamit natin kasi ang karunungan, kuminsan, yung tinatawag nating reasoning, yung pagdadahilan. Kumbagay, kagaya ng kapanahonan ni Pablo ay marami ding mga marurunong talagang pantas na magagaling, makapangyarihan at nagdadahilan. At madalas na ang kanilang dahilan ay ito'y sa pamamagitan lang ng pansanlibutang karunungan. Kaya kung titingnan natin, maganda yung pagkakasabi kanina ni Pastor Marvin, yung self-sufficiency. Parang ang alam ay marunong talagang pantas na pantas pero nagkukulang pa rin. Ibig sabihin, kapag ito'y reasoning natin o kaya yung pagdadahilan lang natin na hindi tayo nakadepende doon sa talagang yung tinatawag contrast doon sa wisdom o kaya karunungan na nagmumula kaya galing sa ating Panginoong Diyos, ay hindi kailanman natin nakikita yung kalalagayan ng ating panahon o kaya maging doon sa panahon ni Pablo. Kaya kung titingnan natin, mayroon tayo sa ating lesson na nakalagay yung parang kaisipang makalupa at kaisipang makalangit. When we go over and study, kapag ginamit natin ito, ay mas madalas na ang paghahambing ay mas madalas na ginagamit natin yung ating pansariling karunungan. Kaya kung titingnan natin doon sa unang Korinto 3:19 yata yung pagkakalagay, yung 3:19, this is what we call the wisdom of the world. Parang ganun yung lumalabas na dadahilan, mga kapatid. Sapagkat ang karunungan ng sanlibutan ito ay kamangmangan sa Diyos, sapagkat nasusulat, hinuhuli niya ang marurunong sa kanilang katusuhan. Kaya maganda po yung pagkakasabi, if we did not discover yet God's wisdom, mga kapatid, hanggat hindi pa natin nakikita yung karunungan na nagmumula sa Diyos, yung plano ng kaligtasan ay hindi natin ito napapansin. At di natin kailanman talagang we do not recognize, di natin kailanman ito makikita na hanggang sa ating kaisipan. Pero kung pahintulutan natin na yung panukala ng Diyos ay mangyari sa atin, makita natin yung karunungan, makita natin yung pagliligtas natin. Kasi minsan ang nangyayari, ang measurement ay yung worldly wisdom. Oo. Yan ang measurement niya siya eh. Hindi yung measurement ng Panginoon. Hindi ka naman sinasabi na magdagdag ng degree after your neck. O walang yun siya. Walang problema yun. Kahit 10 ban may dagdag yan. Pero wag natin kalimutan na ang standard pa rin ng wisdom Panginoon. ay ang ating Panginoong Hesus. Kasi minsan ang nangyari, the more na you add titles of your name, the more na Tumataas din. Magpataas din. tumataas din. Di ba? Yun ang problem eh. Kaya sabi doon sa 3:21 doon sa Korinto, doon binasa mo kanina, Pastor, yung 19. Kaya huwag ipagmapuri nino man sa mga tao, sapagkat ang lahat ng mga bagay ay sa inyo. Kaya sabi ni Pablo, Huwag ipagmapuri. sabi ni Pablo, therefore, let no one boast in men. Yun ang wisdom ng yung sinasabi natin kanina na yun ang worldly standard. Na, Panukat ng tao. yeah. Para bang, mas marami akong degree sa'yo, kaya, pero hindi na nila alam na the more, I don't know, pero in my experience, the more I learn, the more I do not know. The more you need to depend on the wisdom of God. Reasoning kasi. Merong salita na sinasabi nila, educated but unlearned.
Oo. Na habang dumarami yung kaalaman, dumarami yung degree, ay parang wala namang natututunan. Kanya't habang tumatanda, paurong naman. Orong. Yun yung sinasabi nila. Kaya, ito yung mission ng cross eh. Yung mission ng cross ay to make us humble. You gain yung mga wisdom, kung ano man ang naging natin in the worldly point of view. Pero ang sinasabi sa atin ni Pablo, still, the message of the cross is still the same. Kung ito yung message ng cross doon sa panahon ng Korinto, ito rin yung message ng cross sa panahon natin ngayon. Na all the worldly standard, wisdom or what, it must be subjected to the one crucified in the cross. Yeah. Ay yung sinasabi natin dito na kung saan kailangan natin magtiwala sa ating Panginoong Diyos even when they seem contrary to human reasoning. Dahil kailangan nating isubmit yung ating thinking doon sa kung ano ang sinasabi na naipakita na sa atin sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Pero kung minsan kasi yung nangyayari, mas magaling pa yung sumasamba kaysa yung sinasamba eh. Ito yung nangyayari kung minsan. Kanya't yung ating wisdom talaga ay it contradicts sa wisdom ng ating Panginoong Diyos. Kanya't merong solusyon dahil dito sa cross ng Kalbaryo ay magkakaroon tayo ng totoong kaalaman. So napakaganda yung ating talakayan sa una at pangalawa na punto. Tutungo na tayo sa pangatlong punto, chosen community. Pinipili ng Diyos ang mga karaniwang tao upang kaniyang kaluwalhatian na ang maitampok at hindi ang tagumpay ng tao. Anya tunay na kamanghamanghang disenyo ng ating Panginoong Diyos. Ibinaba niya ang mapagmataas at itinataas niya ang mga mapagpakumbaba. At upang mapagnilayan natin kung paano natin isasabuhay ang napakahalagang katotohanan ito, ay ating titingnan muli ang tatlong katanungan na sasagutin natin sa oras na ito. Bakit kaya pinili ng Diyos ang mga taong madalas na pinanggulang bahala o lagpasan ng sanlibutan? Pangalawa, anong ibig sabihin ng katotohanan si Kristong ating katuwiran at katapusan? At ang pangatlo, sa anong paraan pinapawi o inalis ng cross ang anumang pagmamabayabang ng tao? Pastor Marvin. Ito yung maganda eh. Sabihin do, bakit kayo pinili ng Diyos ang mga taong para bang walang paginabang? Pangkaraniwan. Yung pangkaraniwan, ano ang gustong iparating sa atin ng ating Panginoong Hesus? Ito ang sabi niya sa verse 26 at saka 27 sa chapter 1 ng unang Korinto. Okay, sapagkat masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga marunong, at pinili ng Diyos ang mga bagay na pahihina ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas. Sabi ni Pablo doon sa Korinto, you see your calling. Para bang sinasabi niya, tignan niyo kayo pagkatawag niyo sa inyo. Para bang ginaganon ni Pablo. Bagaman ito, yung sulat ay ito ay binabasa in public doon sa church. Maganda ito eh. Hindi yung nagsulat lang, pero nung nakarating ito sa church, binasa. Kaya ang sabi doon, you see. Parang siya sabi ni Pablo, baka kapatid, tignan nyo nga. Your calling ay hindi para sa laman. Kasi pag doon sa laman, the tendency is we boast. At may pagkati-hati. Your calling, sabi, hindi sa laman. Oo. At anong sabihin sa verse 27?
For God has chosen the foolish things of the world to put to shame the wise. Bakit foolish things? Yung foolishness na yan yung mga Grego, yan yung hinahanap nila. Pero yung foolish things of the world, ginamit yan ng Panginoon to shame. Kaya doon sa cross, it's foolishness to the Greek. To put shame the wisdom of the Greeks. Nasusunod yung one nung pag-aral natin. And not only that, ano pang sabi doon? The weak things. Weak things. Hinahanap nila yung conquering king eh. Pero ang pumunta, yung crucified king. Anong rational yun? Anong pag-rational niya? From the conquering king to the crucified king. So, it's weak things. But ang sabi ng Panginoon, to put shame the things which are mighty. Kaya pag titingnan natin, God chooses deliberately the weak, the foolish, and the insignificant. But on the world standards, anong kanyang dahilan para sa gano'n that His grace may see, not human merit. Kasi minsan, ang nangyayari is the human merit eh. At hindi lang yon. Ano ang sabi niya doon sa verse 30 sa 31, Pastor Jules? Datapwat sa Kanya kayo'y nangasa kay Kristo Jesus, na sa atin ay ginawang karunungang mula sa Diyos, at katuwiran at kabanalan at katubusan, na ayon sa nasusulat, ang nagmamapuri ay magpapuri sa Panginoon. Kaya sinasabi ni Pablo dito, kayo, mga kapatid, mga taga-Korinto, ang sabi niyan, you are now in Christ. Naka Kristo na kayo. At pag naka Kristo na kayo, then you have your righteousness. Meron na yung katwiran nyo, napabanal na kayo, at kayo naligtas. Yun ang sinasabi ni Pablo doon sa verse 31. Then, he who glories, let him glory to the Lord. Pag gusto mong magyabang, Sa Panginoon. sa Panginoon ka magyabang. Huwag yung personal achievement mo. Huwag yung ikaw ang bida. Sa Panginoon. Minsan, ang nangyayari kasi, pag hindi tayo nare-recognize yung masama ang loob mo. Kaya para maalala ka, ilagay mo doon, donated by. Pag hindi nabanggit yung pangalan mo, masamang loob mo. Pero ang sabi dito ni Pablo, no, sabi ni Pablo, doon sa Panginoon ka lang, sa Panginoon, at your righteousness, sanctification, and redemption sa Panginoon. Yun yung pagkatawag nyo, sabi niya. Iba po yung panukat ng ating Panginoong Diyos sa panukat ng tao. May standard yan eh. Ang Diyos, ibang standard niya. Sa ating kasi, kuminsan, napakataas na yung ating panukat, hindi naman pala yung panukat ng Panginoon. Kaya balikan mo yung verse 25 yun, Pastor, sa 1 Corinthians, kung titingnan natin. Sapagkat ang kamangmangan ng Diyos ay lalong marunong kaysa mga tao, at ang kahinaan ng Diyos ay lalong malakas kaysa mga tao. Sa kamangmangan na ng Diyos, ayun pa lang nag-uumpisa yung karunungan ng tao. Samantalang yung kahinaan ng Diyos, doon pa lang yung pag-uumpisa rin ng kalakasan ng tao. Kaya sabi ko, nakakaiba itong bagay na ito pagka ganitong mangyayari. Kasi yung panuntunan ng Diyos ay bagaman yung panukat niya, yung mahihina, yun yung lumalakas. Diba? Yung mahihina, yun ang lumalakas. Madalas, yung mga kinukulang, yun ay nadadagdagan sapagkat sila patuloy din na nag-aaral. At yun ang panukot ng Panginoon Diyos upang piliin niya yung mga talagang mga tao na mga hinirang niya. Kasi mahirap naman yung talagang wala nang pagkakataon kung ang piliin lang ng Diyos ayan talagang marurunong at malalakas na. Paano naman yung mga mahina? Wala nang pagkakataon na matawag at mahirang din sila. Kanya sa panukat ng Panginoong Diyos ay kakaiba sa ating pansariling panukat. Kaya
yung nung tanong Pastor Joles ay sa anong paraan na pinawi o inalis ng cross ang anumang pagmamayabang ng tao? Ah, ano ba ano ba yung cross para yung kayabangan ng tao ay matanggal? Kasi minsan pati ako mayabang. 'Di ba? Minsan yun yung May mga pagkakataon. yun yung human nature. Oo. Bagamat aminin man natin o hindi, yun ang human nature na minsan lumalabas yun eh. Di ba? Lumalabas yun doon sa Corinto. Lumalabas yun kasi pag hindi ka marunong makipag-argue to the Greek, useless ka. Parang Di ba? yun din ang nakikita ko ngayon na nangyayari sa loob ng church. Lalo na pag nag-aaral ng leksyon. Parunungan talaga. Pero napakahalaga yung ating leksyon na sinasabi dahil dito hindi nagkakaunawaan yung mga taga-Korinto eh. Nabasa ko itong unang Korinto sa 4:6. Sinasabi dito, ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo. Upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nasusulat. Upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. So dito parang nakikita ko yung iglesia sa Corinto, parang sa iglesia rin natin kung minsan ito eh. May mga parang magaling pero mangmang naman. Yun yung ating nakikita sa loob ng iglesia. Kaya pag ito lang, yung cross, pag yun ang standard natin, we should value according to God's standard. Not human standard. Kasi minsan kino-compare ito yung worldly standard. Yun nawawala yung value ng cross. Kaya sinasabi ng Panginoon, no, ito yung the mission of the cross is to destroy the pride. The mission of the cross ay tanggalin yung division. And the mission of the cross is to make us humble. And the mission of the cross ultimately ay iligtas tayo. Dapat yun sana yung matutunan natin. And pag yun yung mission ng cross ay nakita natin, then every day in our personal life, in our daily routine, ang kinakailangan diyan ay we need to humbly depend upon Christ. Yun ang remedyo eh. Kanya pala sinasabi ni Craig Keener sa akin na basa, sabi niya, the gospel leaves no room for personal boasting because God is not impressed by worldly achievements or social status. So kanina ay ating nakita, una ay pinakita ni Pablo what they were, kung sino sila, yung humble origin nila. Pangalawa, why God called them, kung bakit tinawag sila ng ating Panginoong Diyos. At yung pangatlo, what they have in Christ now. Yun yung sinasabi niya rito, na every believer is in Christ, yung verses 30 to 31 na pinabasa nyo kanina sa akin. Binabanggit dito na kung saan sa ating Panginoong Hesus lamang tayo makahanap ng karunungan, kaligtasan. Dito lang tayo magkakaisa sana sa cross ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya mahalaga yun eh. Yun sana ang hindi natin ma-miss. Na the mission of the cross should always be the transforming power doon sa araw-araw natin na pamumuhay. Kasi yung effect yung effect ng cross sa buhay ng isang mananampalataya. Tama. It's a day-to-day struggle, day-to-day crucifixion. Hindi mo
makikita yung identity mo, Pastor Marvin, doon sa degree mo na kinuha mo na doktor. Yeah. Kundi makukuha mo lang, makikita mo lang yung identity mo, yung worth mo in Christ alone. Sa pamagitan lang ng ating Panginoong Hesukristo. Gusto ko dito yung sabi ni Pablo Pinapahayag ko alang-alang sa ikalwalhati ninyo, mga kapatid, na taglay ko kay Kristo Jesus na Panginoon natin na araw-araw ay nasa panganib ng kamatayan ako. Pero dito sa English, ang sabi diyan ay I die daily. Dito sa English, sa New King James Version. I die daily. Kaya kung si Pablo, ang prescription niya ay I die daily, yun din ang prescription ng cross. That we need to say, and I need to die daily, you need to die daily, and every one of us, you need to die daily. And only then, that the cross, yung cross has a power, and that's the mission of the cross. Na daily na namamatay ka, then the mission of the cross will be fulfilled in the believer's life. So, hindi pala problema kung magmapuri ka. Ang magmapuri ka sa Panginoon lamang. Tama. Yan yung sinasabi ng ating leksyon ngayon. Napakagandang ating naging talakayan, kaibigan. Kaya bilang pagtatapos ng ating pinag-aralan ngayon, muli nating balikan ang mga bagay na dapat nating alalahanin at mga hamon na dapat nating pamuhay. Una, mataas ang pagpapahalaga ng mundo sa kapangyarihan, sa estado, sa lipunan, at mga narating ng tao. Ngunit sa kabila nito, patuloy na sinakakatuparan ng Diyos ang kanyang dakilang misyon sa pamagitan ng mensahe ng cross. Kanya naman ang hamon at katanungan para sa bawat mananampalataya ito. Magtitiwala ba tayo sa karunungan ng mundong ito o yayakapin natin ang karunungan ng cross? Gaya ng sinasaad sa unang Korinto, Kabanata 1, versikulo 31, ang nagmamapuri ay magmapuri sa ating Panginoon. Kaibigan, salamat at naandyan ka na kasama namin na nakinig at nag-aral ng salita ng ating Panginoong Diyos. At bago tayo magtapos ay makikinig muna tayo ng isang awitin at pagkatapos nito ay hilingin natin si Pastor Marvin na siyang manguna sa ating panghuling panalangin. Ordinaryong tao, pinipili
higit pa kung ating ibibigay sa Kanya. Tayo ay manalangin. Dakilang Diyos, napaka sarap sariwain, nakilalanin ang mensahe ng mission ng cross, na kung saan ang aming Panginoong Hesus nagbigay buhay po sa amin. Amen. At sa Ebanghelyo, ito ay nagbabago sa aming pamumuhay araw-araw. At iningi po namin na by your grace, sa iyong biyaya, we need to die daily para yung po aming pagkatao ay mapako sa cross at ang aming Panginoong Hesus ang siyang manahan sa amin buhay araw-araw. Marami pong salamat sa pagdinig sa aming panalangin sa pangalan ni Hesus. Amen. Amen. Kaibigan, salamat sa pakikisama sa ating pag-aaral ng mga ginintuang salita ng ating Panginoong Diyos. At muli, inihikayat ka namin sa isa na namang edisyon ng ating programang Oras ng Pag-aaral. Pagpalain ka nawa ng ating Panginoong Diyos.